Hi guys! Welcome back to WC Fair Vlogs. So for today's video tutorial, ito na naman po, ituturo natin ngayon sa video na to yung ating pagkuha ng ating NBI clearance. But before that one, kailangan po muna natin magkaroon ng NBI account online. Since alam naman po natin na lahat po ngayon ng mga transaction is ginagawa na po through online. So hindi tayo pwedeng dumirect sa mismong outlet na pupuntahan natin, like kung NBI, hindi tayo pwedeng dumiretso doon na wala tayong transaction. So lalo na po sa mga gustong makatipid para hindi po tayo magbayad ng mag-a-assist sa atin, tuturo ko step-by-step process sa inyo. So first po na kailangan natin gawin, dapat meron po tayong internet connection and then cellphone. You can use your mobile phone, any mobile phone basta may internet, or di kaya kung may laptop kayo or desktop, you can use that one guys, okay? Since pa-expire na nga po pala yung aking NBI and kailangan nga po yan, sa lahat naman po tayo is nangangailangan, di ba? Lalo na yung mga mag-a-apply and then mga papasok na naman sa trabaho, katulad ko nasasampa ulit and then kailangan po natin ulit ng another clearance dahil nga po may expiration yung NBI clearance natin, di ba? So ngayon, ituturo ko na ngayon sa inyo, okay? So sundan nyo na lang po ito. So first po na una natin gagawin is kailangan po natin i-open yung ating browser, okay? Kung kayo po ay gumagamit ng Android phone, yung inyong Google browser or any browser. So kung kayo din po ay gumagamit ng inyong iPhone, mga Apple dyan, Apple user, you can use your Safari, okay? So i-open po natin yung ating browser and then i-search po natin yung clearance.nbi.gov.ph and then click go. So may mag-a-appear po na ganito sa inyong mga screen. So ilalagay po natin dito sa side yung makikita nyo sa inyong mismong mga screen, okay? Kasi gumagamit ako ngayon ng mobile phone na pang tutorial sa inyo. Alright? So ayan, naka-English ayan. Then i-click po natin yung I agree. And then, basahin nyo na lang po ito. Sa mga first time, ay nakalagay dito first time applicants and everything. Tapos nakalagay naman na dito kung ano yung mga kailangan yung ID. Okay? Pero since, para na maging klaro sa inyo, sige, dagdag na lang natin dito kung ano yung ipe-present ninyo. Alright? So nakalagay dito to present any two valid government issued IDs. So ano yung mga ID na yon na kailangan mo i-present kapag makukuha ka na ng NBI clearance mo? Pag may transaction na, ha? Pag may transaction na to. National ID, UMID, passport, driver's license, birth certificate, etc. Okay? So kung gusto nyo basahin lahat ng to, parang dumaba yung video natin, tingnan nyo na lang po, okay? Nasa screen naman yan. So tingnan nyo na lang. So after nyan, i-close na natin yan. Since ang topic naman natin ngayon is gagawa lang ng account, then i-close natin yung click close. Okay. So nakalagay dito no, sa screen natin, nakalagay sign in. Okay. So magre-register pa lang tayo, right? Hindi tayo pwede makapag-sign in dahil wala pa nga tayong account. So ang gagawin natin ngayon dyan, okay, taas natin. So nakikita nyo dyan, may nakalagay register. Do you have an NBI clearance issued from 2014 to present? Kung meron man kayong NBI, i-click nyo ang yes. Okay? Pero kung wala kayong NBI, as in wala pa talaga kayong NBI clearance na na-issue from year 2014 until 2024. Kasi 2024 na ngayon. So ilagay nyo dyan, no. Okay? Since ako, meron na akong NBI. Okay? So andito nga. Since meron na akong NBI, so, i-renew ko yung akin. Sige, ilagay natin dito, yes. Okay? May NBI naman ako. I-click natin yung yes. Ngayon, kailangan yung fill upan lahat. Yung first name, surname, mobile number, birth year, month, day, and then, yung inyong NBI ID number. Okay? Ilalagay ko dito sa screen, guys, yung kung saan nyo makikita yung NBI ID number ninyo. So, once na-click nyo kasi ang yes, syempre may NBI kayo, di ba? Ito, itong certificate na to. So, may nakalagay dyan na NBI number. Yun po yung inyong ilalagay dito sa box na enter your NBI ID number. Alright? So, pag na-complete nyo na lahat yan, i-click nyo po yung I'm not a robot. So, paano naman po kapag walang NBI? So, papakita din naman natin, i-click nyo ang no. Pagka-click nyo ng no, ito naman yung mag-a-appear. So, lagay nyo yung inyong gender, civil status, year, month. Please, paki-double check po pag kayo po ay nag-fill up ng mga ganitong information ninyo dahil mahirap po na mag-edit. Okay, baka magkaroon ng problema. Oh my goodness, magiging problema na naman sa inyo yan. Hindi na ako makakasagot sa inyong mga katanungan dyan dahil medyo busy tayo, ha? Kaya please lang, i-double check nyo yung mga spelling, yung mga birth date, and everything. Alright? Then, dapat tugmang-tugma sa inyong valid ID. Alright. So, kumpletuhin nyo lang po lahat to. Okay, birthday nyo, yung first name nyo, middle name, surname, mobile number, contact mobile number, and then active na email address dahil dun po sila magsasend ng mga information sa inyo and updates, okay? So, yung email address mo, yung password mo, tapos i-confirm mo yung password mo, then after nga, i-click mo yung box na ina-accept mo yung kanilang, ang tawag dito, yung kanilang policy and everything. So, i-accept mo yan. Agree mo. And then, after nyan, katulad din nung sinabi natin kanina, click mo yung I'm not a robot. Then after that one, i-click natin yung sign up. Alright? So, click ko yung no. So, marami lahat yung kailangan i-fill up dyan.
So, yung birthday nyo, paki-double check, and then, nakalagay dyan is email address. So, sa email address is active po dapat, ha? And then, yung contact number is active din po dapat. So, makikita nyo dyan na may check, okay? May check sa gilid nyo, ibig sabihin is approve siya. Choice nyo kung same pa rin ng password sa Gmail or yung inyong email na nilagay dito, or mag-create kayo ng another. So, yung ilalagay mo dito na email mo, tsaka password mo dito, yun na rin po yung gagamitin mo pag maglalagin tayo. So, i-click na po natin yung I'm not a robot, and then click sign up. Okay, ito po yung makikita nyo sa screen dahil nga po may one-time password. So, sinend po nila yun sa number ko. So, i-check natin. So, i-back natin guys. Then, check na natin sa, check na natin dito sa, ayan. So, may nag-text na sa number natin. So, ito yung gagamitin natin ngayon. Copy natin yung number. And then, balik tayo doon. Then, long press natin, then paste. Ay, mali. Sorry. So, yung number ang i-copy natin ha. So, punta tayo sa message. Click natin yung number. Then, click copy. Then, punta ulit tayo dito sa website na yan, long press, then paste. Then, after nyan, click natin yung submit. Kung wala kayong na-receive sa number po ninyo, i-click nyo yung resend one-time password OTP para mag-resend po ulit sila sa inyo. Alright? So, i-click na po natin yung submit. And then, tarang! So, ayan na siya. So, may nag-appear dito na save password. So, choice nyo kung gusto nyo i-save yung inyong email and then password dito sa inyong mga cellphone or kung anong ginamit ninyo na pang-online. So, since sa akin hindi naman importante, so, kung i-save ko or what, so, ganyan na lang siya. Then, after nyan, click na po natin ngayon yung close. And then, ito na yung email natin guys ha. So, i-open natin yung email natin. Click natin pa down. And then, click natin yung nakalagay dyan na NBI Online Services. Then, after nyan, ito yung activation link. I-click natin yung activate account. Okay, may nakalagay na dito, your account is activated. You may now log in. So, pag may nakita na kayong ganito, click nyo lang tong login. Click natin ulit ang I agree. Click natin ang closed. Pwede na tayong mag-sign in. Close ulit. Lagyan na natin yung ating account. Okay, so lagyan na natin ngayon yung ating account. So, ito na nga po yun, no? Once na-sign in natin. So, ang makikita nyo sa screen nyo ngayon, ito yung nilagay ninyo na mga details ninyo. Kaya please lang, i-double check po ninyo mabuti yung mga spelling ng inyong mga pangalan, then birthday. Dahil dito sa inyong account na to, hindi na po mapapalitan yung first name and last name. Okay? So, yung first name, last name, hindi na po yan pwedeng palitan pag nagkamali po kayo. Ang napapalitan lang dyan is yung middle name ninyo and then yung hindi naka-highlight. Okay? So, ito na nga po. Pwede nyo na pong i-fill up lahat ng kailangan pa dito. Okay? So, yung birthplace, yung citizenship ninyo, then yung contact details ninyo, ilagay nyo po dyan yung complete na contact details ninyo, lalo na sa inyong mga address. Okay? Then sa family background po ninyo, kailangan nyo din pong ilagay yung sa family background nyo, yung father's name, father birthplace, yung mother's name mo, and then yung mother birthplace. Okay? So, ayan. Wala naman nakalagay dito kung maiden name. So, yung nilagay ko kasi dito, guys, is yung mismong pangalan ng mama ko ngayon. So, yung mismong middle name na ginagamit niya ngayon, hindi yung maiden name niya. Okay? And then after nyan, lagay mo na din dito yung other information mo sa educational attainment, kung ano natapos mo, yung occupation mo ngayon. Kung sa occupation mo ngayon is self-employed ka na or what, o di yung ilagay mo. Pero kung hindi pa, o di unemployed ka na. Kung student ka man, lagay mo student. Ganun po. Okay? So, sa religion, your height, weight, complexion. Yung complexion natin is of course yung kulay natin, brown. So, ang nilagay ko talaga dyan guys is brown. Brown ang nilagay ko. Okay? So, then sa identifying marks natin, diba, dun sa passport natin, for example, sa akin meron akong mold sa right eye ko. Makikita nyo naman sa mga ID ninyo, lalo na sa passport ninyo, tsaka kung may Siemens book kayo, makikita nyo yan. Then after yan guys, i-click nyo lang yung save information. So, ayan nga po, mga bossing, mga madam, pag once po na-fill up nyo na po lahat, ganito po yung mag-a-appear sa inyong mga NBI account. Okay, so makikita nyo dyan yung pangalan ninyo, yung inyong picture, pwede kayo maglagay ng picture nyo dyan. Pero hindi naman po ito yung ilalagay sa inyong mga NBI clearance kasi nga po, meron pa rin pong personal appearance to, then biometrics and everything. Okay, so yun po yung picture mo dito, yun po yung lalagay nila doon pag kayo po ay pinicturean nila. Okay? So, ito po yung mga makikita nyo sa inyong mga account, ha? Papakita ko sa inyo. Pag click natin yung ito sa taas, yan yung mag-change password ka din pag mag-log out ka. Okay? So, dito naman din, may nakalagay dyan na home. Pag click mo yung home, makikita mo po dyan yung apply for clearance, then pwede kang mag-edit ng information mo. And then sa pinakababa, guys, makikita mo po dyan kung ano na po yung nagawa mo na transaction. Gaya po sa akin noon, nilagay ko kasi dito, nag-apply ako doon dito for new. So, nakalagay dyan yung new, then kung ano yung present ko na ID noon. And then, yung applicant information ko, yan na po lahat yung mga information ko na nakalagay dito. Okay? Yung mga fill up natin. So, ngayon, kung gusto mo siyang i-edit, click mo lang yung edit information, then pwede mo na siyang i-edit lahat-lahat, then i-click mo na po yung save information once okay na po siya. Alright? So, pag click mo po yung save, ganito po kasi makikita mo ngayon sa applicant information mo, ito yung profile preview mo, so yung first name mo and lahat. Once na okay na po lahat yan, click mo lang po yung submit. Okay? So, mag-a-appear na po siya dito sa account nyo, ito na po lahat ng information na
ilagay mo. May makikita kayo dito guys na transaction. Once kasi clinic nyo po yung transaction, ito po yung mag-a-appear. Dito nyo makikita lahat ng mga nagawa nyo na transaction. Gaya po sa akin dito, di ba? Nakita nyo, meron akong isang transaction noon dito, nung year 2023, pero nakalagay siya dyan na paid, ibig sabihin tapos na siya yan. So kung gusto nyo tingnan yung details niyan or gusto nyo bumalik-balik sa mga nakaraan ninyo, click yung details, then makikita mo dyan lahat ng mga kaek-ekan. Okay? So pwede ka mag-print ng application and everything. Okay? Close natin yan. And then, after yan, click natin yung contact us. Kung gusto mong kontakin tong mga dito sa sa NBI, for example, meron ka problema, may any concern ka, dito mo sila kukontakin. Ilagay mo dyan sa subject kung ano yung problema mo and everything na hinanain mo. Okay, then click mo yung submit. Yan lang po. So, yun na naman. Since ang topic lang naman natin ngayon is gumawa ng NBI account. So, ito na nga po siya. So, kung kayo po ay may natutunan ngayon dito na naman sa ating video, please don't forget po na paki-subscribe tayo sa YouTube channel and paki-follow po ako sa aking FB profile page, Lovely Jermina Gutierrez, yung pong alipundan, and then Lovely Seafarer Vlogs sa ating YouTube channel. Okay, pakitapit po yung ating bell button para po sa mga updated videos natin is updated din kayo. Bye-bye!